Pedro, may mga papeles na pinapipirmahan sa iyo ang manager. Sa tingin mo ba isa sa kanila may hawak sa diary ni Tanya? Pasensya na. Nakita ko si Sir Pedro. Hindi man na siya lumapit kay Ma'am Tanya. Fiorella, mayaman si Pedro. May impluensya. Ayaw na malaman ng mga reporters ang tungkol dito. Pero hindi tama yung ginawa niya. Hindi ba siya nasasaktan? Palibhasa kasi bato na ang puso niya. Fiorella, Pasensya na kung naistorbo ko kayo, sir. Pero may mga kliyente pa na dapat kausapin. Kailangan ko lang ng pirma nyo. Eto, sir. Kasama na ba dyan lahat ng gastusin dito? Kompleto na lahat, sir. Anong problema mo, ate? Hindi pwedeng ganito lang ang nangyayari. Marami akong dapat sabihin sa kanya. Huwag, Fiorella! Saglit lang to, babalik ako agad. Nakakalungkot naman ito. Napakabata pa niya. Nakakalungkot talaga ang nangyari sa kanya. Girlfriend niyo ba si Miss Tanya? O kaya kapatid niyo? Sa totoo lang, hindi ko talaga siya kilala. Okay na ho lahat, sir. Salamat. Mauna na ako. Bakit ba ako nag-aaksaya ng oras para sa kanya? Wala na talagang pag-asa lalaking yun. okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Wala akong problema. Okay ka lang, ate? Huwag niyo na akong alalahanin. Wala talaga siyang puso. Siya na ang pinakamasamang lalaki. Hindi nga siya pumunta sa libing eh. Hindi niya pinahalagahan si Ma'am Tanya. Fiorella, huwag ka naman masyadong magalit sa lalaking yun. Sigurado ako na hindi naman yun ang kanyang intensyon. Wala siyang kwenta para sa akin. Nagawa niya lang yun dahil ayaw niyang mapag-usapan siya ng mga reporter o ang kanyang pamilya. Pero hindi pa rin dahilan yun. Tama sinabi niya, Mama. Sumasang-ayon ako kay Fiorella. Wala siyang kaluluwa. Oh, kita niyo na? Pwede siyang tumulong sa sarili niyang paraan. Kung ako si Pedro, ako nang asikaso sa libing at sa iba pang kailangan. Dapat yun ang ginawa niya. At kakayanin kong harapin ang pamilya ko. At kahit pa mawala ang lahat ng mana ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, kung bakit sobra-sobrang galit mo kay Pedro. Sa tingin ko, alam ko kung bakit pero kalimutan mo na yun. Kailangan ko na magpahinga. Nakakagalit talaga yung ginawa niya eh. Ay, wag ka na magalit, Benito. Tapos na lahat yun. Ay, nako, Gianna, halika dito. Alam mo ba, naghanap ako ng mga damit ko na pwede mo pang maisuot at sa tingin ko naman magugustuhan mo lahat yun. Halika, Salamat. ipakikita ko sa'yo. Sana hindi mo maisip na lahat ng lalaki ay katulad ni Pedro. Hindi. Alam ko meron pang matino. Yung mga Prince Charming. Pero konti na lang sila. Konti na lang sila. Pero baka dapat mas tumingin ka sa paligid mo para makita mo sila. Hindi. O, pasensya ka na, Benito. Nawalis ko yung paa mo kasi masyado ka malapit sa akin. May kasabihan, baka byuda mapangasawa mo. Pero bakit naman ako maghahanap ng byuda kung may mga dalaga naman ako nakikita sa paligid ko? Lumayo ka nga sa akin, Benito. Tumigil ka. Huwag ka lumapit. Nagwawalis ako. Doon ka nga. Buong gabi si Tanya lang nasa isip ko. Kung bakit siya nagpakamatay. Kung nasa na ba ngayon ang diary niya. At kung nakanino ito. Baka naman itinago niya ito.
Gusto ko sana pumasok sa apartment niya kagabi at hanapin yun pero may mga pulis na nagbabantay at nag-iimbestiga pa rin doon. Dapat tinawagan mo ko para sinamahan kita doon, Pedro. Hindi, okay lang yun. Alam mo, pagdating ko sa apartment ni Tanya kagabi, hindi na ako tumuloy pa, Fidel. Pero ano kayang nangyari kung nakita ka ng mga pulis na nakabantay doon? Fidel, alam ko nag-aalala ka lang naman para sa akin pero nasabi ko na ang lahat para sa kanila. Isa siya sa mga kaibigan ng lolo ko at nasagot ko naman lahat ng katanungan niya para sa akin. Tumatawag si Lola. Hello? Mabuti naman. Naisipan mong sagutin ang tawag ko sa iyo. Bakit po, Lola? Kailangan mong bumalik dito sa mansyon sa lalong madaling panahon. Kailangan na mabasa na ng buong pamilya ang last will and testament ng iyong lolo bukas na bukas din. Alam mo naman na ang huling kahilingan ng iyong lolo. Dapat kumpleto tayo habang binabasa natin ang kanyang last will and testament. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Alam ko. Pero May problema ba? wala, Lola. Marami lang akong inaasikaso ngayon. May mga investors akong kinakausap at hindi ko sila pwedeng iwan. Wala akong pakialam kung kausap at kasama mong magmemeryenda bukas ang reyna ng England. Bigyan mo kami ng kahit konting prioridad, Pedro. Titignan ko po, Lola. Kailangan ko lang ng kaunting oras para maayos ang schedule ko. Hihintayin ko ang magiging desisyon mo ngayong gabi. Kung hindi ka pa rin makakapunta, babasahin na namin ang last will and testament. Pagkatapos ng lahat ng ito, magtatalaga ako ng ibang tao na mamumuno sa kumpanya. Fidel, pumunta ka dito. Bakit, Pedro? Kailangan kong bumalik sa apartment ni Tanya para hanapin ang diary niya. Siguro sa mga oras na ito ay umalis na ang mga pulis doon. Gusto ko sanang samahan mo ako, Fidel. Kung yan ang gusto mo. Pedro, pwede ba kita makausap ngayon? Kailangan kong umalis ngayon, Sonia. Importante ito. Hihintayin na lang kita sa labas. Pwede kang umupo dito, Sonia. Magandang hapon sa iyo. Pumunta kami rito para makita ka. Para lang malaman mo, alam namin kung anong plate number mo at alam din namin na wala kang permiso para bumiyahe sa loob ng airport. Kilala din namin yung dalawang babae na sumakay sa taxi mo nung nakaraan. Ang kailangan lang namin ay ang sabihin mo kung saan mo sila hinatid nung araw na yon. Alam niyo ang totoo, hindi ko na naaalala yung araw na yon. Marami akong nagiging pasahero araw-araw. Pero Ginoo, sigurado ko na hindi palagi may pasahero kang Italyana. Tama ba ako? Tama ka. Kilala ko sila. Kamag-anak ba nila kayo o ano? Hindi ko sila kilala, siya lang. Ako ang mapapangasawa ng isa sa mga babaeng yon. Hindi mo pa sila nakikita mula nang dumating sila dito? Isa sa mga problema namin ay hindi namin alam kung paano sila hahanapin. May mga impormasyon ka ba na baka naman makatulong sa paghanap Oo namin naman. sa kanila? Sa tingin ko, masasabi ko sa inyo kung saan ko sila binaba nung araw na yon. Pero kailangan ko na ng konting tulong para maalala ko. Kailangan mo ng tulong, konting padulas, Tama ka. para maalala niya. Siyempre. Kunin mo ito. Okay na ba ito sa'yo? Baka naman pwede mo itong dagdagan, boss. Isa pa sana katulad nito, Sige boss. na, ayos na yan. Magsalita ka na. Bueno, tingnan natin kung anong ginawa mo kagabi, Roxana. Oh, nakakatuwa naman ang mga pictures mo. Kaya isend natin to sa cellphone ko. Okay. Perfect. Ngayon naman, i-attach natin. Yes, at lagyan ng caption na ang nag-iisang mahal na reyna ng vodka na walang pakialam sa sasabihin ng iba. Hashtag The Crazy Life, ha? Hashtag Angeles Family. Tama. Good morning. Ay, gusto ko magpahinga, Federica. Sakit ng ulo ko eh. Alam mo kung anong pwedeng gamot dyan? Ano? Tigilan mo na ang pag-inom mo. Magandang suggestion yan. Gusto mo hulaan kita ngayon? Bakit
Bakit? Mawawala sakit ang ulo ko. Oo naman. Maghintay ka lang. Nagkat na ako. Ulitin mo, Roxana. Yan. Nakikita ko na dodoble pang sakit ng ulo mo sa araw na ito. Ano? Roxana! Oh, ay, pwede ba? Huwag kang sumigaw. Sa tingin mo ba, ito ang tamang paraan para irepresenta mo ang napakagandang pangalan ng buong mong pamilya? Ay, nako. Ano ba Tignan naman mo ang mga kasi? pictures mo. Pwede ba? Huwag ka muna sumigaw kahit saglit. Kahapon ko lang kinuhanan to, ha? At anong ginagawa ng mga pictures na yan sa internet? Hindi ko alam. Baka may nang-hack sa cellphone ko. Baka naman ako na ng isang news reporter. Wala naman akong pakialam kung paano kanila nakuhaan ng ganyan. Ang gusto ko lang malaman, bakit ayaw mo sumunod sa mga kagustuhan ko? Bakit kailangan mong kuhaan ng litrato ang sarili mo sa ganyang itsura? Gusto ko rin malaman bakit kasi palagi ka nakasigaw. Dahil gumagawa ka ng paraan para hindi respeto. Aba, saan ka naman pupunta? Babalik na lang ako sa kwarto at magkukulong para hindi ko na marinig ang sermon niyo. Dante! Bakit ho, senyora? Puntahan mo na ngayon si Pedro. Kailangan na namin mag-usap. Sige ho. Ay, Kumusta kayo, Don Vittorio? Gusto mo daw ako makita? Pasensya na kung naistorbo kita. Marami tayong dapat pag-usapan. Bago ang lahat, sir. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kung kailangan ko mag-overtime ngayon, masaya ako na gawin yung para sa inyo. Hindi na pag-uusapan natin. Kung hindi, ano? Hindi trabaho ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Fiorella. Fiorella? Fiorella. Alam ko na kung nasaan siya. Naniniwala ako na isa kang henyo pagdating sa pagpapatakbo ng family business na to. Pero... Sonia, pasensya ka na. Ano bang gusto mong sabihin? Diretsuin mo na lang ako. Marami pa akong kailangan gawin. Naiintindihan ko. Sasabihin ko kung ba't ako nandito. Naisip ko na panahon na para bigyan mo na mas importanteng posisyon si Osvaldo sa kumpanyang to. Pinapunta ka ba ni Osvaldo para kausapin ako? Hindi. Hindi niya magagawa yon. Hindi niya hingin sa'yo yon. Pero naniniwala ko na panahon na para pataasin mo naman ang posisyon niya. At naiisip mo na napakahusin ng opinyon na yan? Oo naman. Alam mo, hindi ako eksperto sa pagpapatakbo ng isang kumpanya, okay? Pero naniniwala ako na Patawarin mo panahon ako, Sonia, pero ayokong sirain ang oras mo. Pero mukhang sinayin mo lang din ang oras ko. Anong sinabi mo? Sa tingin mo ba? Na-insecure ako kaya hindi ko siya binibigyan ng mataas na posisyon sa kumpanya? Hindi. Kung nasan man siya ngayon, iyon ay dahil hindi siya maaasahan. Okay, pero alam natin pareho na kung gagawan mo ng paraan nito, matutulungan mo si Osvaldo. Sonia, bakit hindi mo nalang balikan ng pagkanta? Sa ganung paraan, mas magbubunga pa ang pagsasayang mo ng oras, Sonia. Isara mo na lang ang pinto paglabas mo dito. Ate, may balita ka na ba tungkol kay Vittorio? Oo. 13 nakalista rito. Magkakapareho sila ng pangalan. Pero mukhang hindi naman siya to. Bakit naman? Kasi, yung isa rito, artista. May 2 musical conductors. At may isang mining engineer. Lahat sila nasa iisang lugar lang? Hindi, yung isa nakatira sa Brazil. Merong 4 sa Italy, 2 naman yung nasa Amerika. Pero wala ni isa sa Mexico. Maliban na lang kung may restaurant siya. Pasensya ka na, ate. Pero sobrang napapagod na ako. Pasensya na. Mukhang hindi ka pa sanay rito. Baka kailangan nating pumunta sa Rancho Los Angeles. Rancho Los Angeles? Oo. Alam mo, laging kinukwento sa akin yun ni Ma'am Tanya. Gianna, napakaganda ng lugar na yun. Pagmamayari yun ng pamilya ni Sir Pedro. 1 oras lang yun mula rito. Talaga? 1 oras lang mula dito kung lalakarin o kung may kotse 1 o oras na may eroplano? kotse. Makinig ka. Nasaan na ba yun? Pakinggan mo tong sinulat ni Ma'am Tanya. Sabi ni Pedro, tinatago lahat ng puno ang napakagandang lugar na to. Mga bundok lang ang makikita sa napakalawak na lupain yon. Napakasariwa ng hangin doon. Hindi mo makakalimutan ang mga yon.
kahanga-hanga. Napakaganda, hindi ba? Pinapangako ko sa'yo. Pupuntahan natin yon. Ate. Gianna! 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 Madam Adela! Madam Adela, tulungan niyo kami rito! Gumising ka, Gianna! Naririnig mo ba ako? Gianna! Madam Adela, parang awan niyo! Tulungan niyo kami! Kailangan ko kayo! Gianna, gumising ka! Don Vittorio, may problema tayo. Tara na sa sala. Basahin na natin ang last will and testament. Halina po kayo. Sumama ka sa akin. Bakit ba, Benito? Ano ba nangyayari? Sorry.